Tingnan mo ang tweet ni Mehdi Hasan. Sumasagot siya kay Lucy White na makatuwirang nagsabi, "Ayoko mapuno ang bansa ko ng mga Muhammad, Khan, Patel, Singh, Adebayor, o Babatuni. Di ko alam ang pangalan na yan pero mukhang Aprikano. Gusto kong mapuno ang bansa ko ng mga Matthews, Peters, Johns, Williams, Christophers, at Samuels." Makatuwiran naman. Makatuwiran naman, hindi ko nakikikita ang mga pangalang ito bilang puting pangalan lang, kundi bilang mga kanluraning pangalan. Halimbawa, naiisip ko si Wesley Snipes, na isang aktor sa Hollywood Itim siyang lalaki at tunay na kanluraning Amerikano na may kasaysayan at pamana ng Aprikanong Amerikano. Pero mas kanduranin pa siya kaysa sa mga bagong kanduranin na mayroon ang kanduran. Oo, halata naman ang pagkakaiba ng Aprikanong Amerikano at Somali Amerikano, di ba? Kaya ganon ko siya binabasa. Sige, ang pangalan ng anak kong babae ay Rose, halimbawa. Hindi Asifa ang pangalan niya. Hindi Nurshin ang pangalan niya, o hindi yun pangalang Muslim na malinaw naming pinili. Ang apelido ko ay, syempre, dahil Ingles ang nanay niya, isinama rin namin ang apelido niya. May gitling. Feminista ako, okay? Naminiwala ako sa, hindi ko iniisip na dapat sa ama lang manggaling ang pagkakakilanlan ng isang tao. Kahit na magiging komplikado ito kasi kung magkakaanak siya at yung asawa o partner niya ay may sariling apelido, tapos sasabihin ko, "Oy, anak ko, kailangan mo ni ilagay ang apelyido mo." Kaya humahaba na ang mga pangalan natin na parang royalty. Pero hindi naman tayo ganon. Ang sultan ay hari, di ba? Balik tayo dito. Kaya si Mehdi Hasan ay sumagot dito gaya ng inaasahan. Tingnan mo, anong klaseng tanga namang tweet ito? Ipaliwanag ko sa'yo. Sana naisip ng mga ninuno mo yan bago nila sinakop ang mga lupain ng mga Mohammed, Khan at Patel. Sige, mag-enjoy ka sa rasismo mo. Kita mo lahat na lang, lahi ang tinitingnan niya. Hindi ko ito nakita bilang puti, kahit karamihan na may ganitong pangalan ay puti. Sasabihin ko rin kung ano ang pinagkaiba. Una sa lahat, ang tweet na ito ay may fundamental na mali sa ideolohiya at moralidad. At sa lohika. Bakit ito moral na mali? Una sa lahat, paano mo mapaparusahan ng anak dahil sa kasalanan ng kanyang lolo sa tuhod? Kung ipagpapalagay natin na sila nga ay may ginawang krimen, nababalikan din natin mamaya. Kung ang mga ninuno ni Lucy White ay gumawa ng mga mabibigat na krimen, pumunta sila sa India, Africa at Caribbean. Kahit saan man sila pumunta, inalipin nila ang mga tao. Binugbog nila ang mga tao. Sinakop nila ang kanilang mga lupain. Ganon talaga ang kalakaran ng mundo. Una sa lahat, nakikita ko ito bilang mga naglalabang sibilisasyon at lipunan. Lahat ay gustong magkalamangan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubos. Tulad ng, ang superpower natin ngayon ay ang pinaka-hindi mapaminsalang superpower, ang Estados Unidos ng Amerika. Pero sinusubukan din itong panatilihin ang kakayahan at pamamayanin ito sa buong mundo na hindi naman masama. Kapaki-pakinabang ito dahil kung hindi Amerika ang may kontrol sa mundo, may ibang bansa na gagawa nito. Sino? China, malamang, o ang Unyong Sobyet noong araw? Hindi natin maisip. Hindi ko maisip na mabuhay sa mga mundong yon. Mahalaga ang hegemonya ng Amerika, tulad ng noong ika-17, ika-18, at ika-19 na siglo. Tinututukan ng mga kapangyarihang Europeo noon ang pagtatatag ng matibay na posisyon upang mangibabaw at mamuno sa mundo. Ayos lang naman. Yung mga tao parang piyesa ng makina. Ginagawa lang ang nakasanayan ng sangkatauhan noon. Kaya di ko rin alam kung mali yon sa moralidad. Paano naman si Mehdi Hasan? Nag-aalala ka sa rasismo ng mga tulad ni Lucy White at mga taga-kanluran na may karapatang gawin yon. Dapat nating palawakin ang pananaw natin, mga kaibigan. Panahon na para tingnan ito sa mas malawak na perspektibo. Wala na ang panahon ng individualismo. Kailangan na natin tingnan ang mga tao mula sa perspektibo ng mga grupo. Pakinggan mo muna ako. Maaring isipin mong ito ay xenophobic o ito ay talagang pwedeng mauwi ito sa rasismo. Hindi mangyayari ito dahil mahalagang tingnan sa mas malawak na perspektibo para sa kinabukasan ng kanluraning sibilisasyon. Ang mismong pagiran ng kanluraning sibilisasyon ang nakataya. At muli, idagdag ko lang, matagal na itong nangyayari sa loob ng maraming siglo. Ang huling 75 taon na namuhay tayo sa medyo mapayapang panahon ay isang pambihirang pangyayari lamang. Yung 75 taon na yon, yan ay pambihira. Hindi yon karaniwan. Kung ano ang darating, yun ang normal. Naranasan natin ang napakataas na rurok. Ngayon, makakaranas tayo ng pagbaba.
Kaya ang mga ninuno ni Mehdi Hasan, Ang mga ninuno niya ay mga ninuno ko rin. ako ay etnikong Punjabi at ang lolo ko sa tuhod ay mula India. Hindi ko alam ang ginagawa niya noon. Baka nag-aararo siya sa bukid o nagtatrabaho sa Royal Court. Nagtatrabaho para sa mga Mughal. Hindi ko alam. Di ko pa nasisilip ng ganun kalayo o napasama sa Who do you think you are? Kaya dapat ang mga ninuno ko ay nag-invest sa agham at teknolohiya at edukasyon at nagtayo ng mas malalakas na hukbo. Kaya ang mga Briton, ilang libong Briton lang, hindi sana nila nasakop ang buong India na may humigit kumulang 300 milyong tao noon. 300 milyong tao ang nasakop ng 30,000 Briton. Nakakahiya sa atin. Oo, nakakahiya sa atin. Sige, kaya tayo napasuko at nasakop. Ganun ang kalakaran noon sa mundo. Kaya di ko maintindihan ang moral na argumento. Hindi tukol sa moralidad, kundi utilitarian lang talaga. Ganon talaga nun. Sige, bakit hindi tayo bumalik sa mas lumang panahon? Paano naman ang mga Muslim? Sinakop ng mga Muslim ang Hilagang Aprika. Si Mehdi Hasan ay hindi gagamit ng kami. Ngunit may ibang Muslim na gumagawa nito. Umabot pa kami hanggang Espanya. Anong ginawa niyo roon, bro? Bakit gusto niyong pumasok sa Pransya? Dahil kay Charles Martel, napaurong kayo. Bakit kayo nandun? Nang olonisa kayo, ginagawa niyo lang ang ginagawa ng lahat noon. Pero may problema kayo kapag ibang tao na ang gumagawa nito sa inyo. Hindi ito moral na argumento. Pareho lang. Ngayon, huling punto na gusto ko laging talakayin. Ginagamit ng mga Muslim ito na parang argumento para bigyan katwiran ng kanilang pananakop sa kanluran. Sige, nasa karapatan nyo naman na mag-isip ng ganyan, mga Muslim. Nasa karapatan nyo yan. Hindi nyo naman sila natalo sa pamamagitan ng militar. Sige. Kaya kailangan yung maghanap ng ibang paraan para makapasok. Kailangan yung maghanap ng palihim na paraan. Nahanap nyo na. Ayos, magaling. Mayroong 5 milyon na Muslim sa Europa noong pagpasok ng siglo. Alam niyo ba kung ilan na ang Muslim ngayon sa Europa? 50 milyon. Mas marami pa ito kaysa pinagsamang populasyon ng Australia at New Zealand. Anong gagawin nila ngayon? Kayo, mga Muhammad, Khan at Patel, ang nangungkolonisa dahil sila ang kumukuha ng lahat. Samantalang hindi naman sinusubukan ng mga Hindu na sakupin. Naiintindihan ko kung bakit sina Lucy White o mga katutubong kanluranin, kapag nakita nila sa mas malawak na perspektibo, ayaw nilang madawit dito. Makatuwiran yun, mga pare. Tingnan nyo, ang kanluran. Ang kanluran ay may malaking kasalanan din dito. Ang kasaganaan ng dahilan kaya mas kaunti ang anak ng mga kanluranin. Dahil dito, kailangang punan ng puwang na ito. Kaya bawat politiko ay naghahanap ng solusyon na posible sa isang election cycle. Para kumpalik siya sa susunod na eleksyon, masasabi niya, ito ang nagawa ko. Kontrolado na natin ang NHS, ang Medicare, alam nyo, ang industriya ng teknolohiya. Hindi yung industriya ng teknolohiya sa Amerika. Pero hindi ko naman masyadong alam tungkol sa Amerika, pero alam nyo na kung ano man yon. Para masabi niya na, alam nyo, pinaghirapan namin to. Pero sa kalaunan, mapapansin mong, oops, malaki nang nagbago. At ngayon, makalipas ang 50 taon, ang mga Brito na napagdatanto ito sa masakit na paraan at nagtatanong anong nangyari. Ang mga kapitbahayan namin sa kabuuan ay wala ng pagkakahawig sa amin. May mga lugar sa Britain, France at Germany na tinatawag na no-go zones at nakikita na rin natin ito sa Australia. Marami lang nakakapansin na wala tayong anak. Hindi talaga may iwasan yon. Inasahan pa nating mga politiko ang solusyon. Ang mga politiko natin ay talagang nahanap ang pinakaangkop na paraan para mabuhay sa panahong yon. Pero hindi pala yon ang pinakaangkop kapag tiningnan mo sa mas malawak na perspektibo. Kailangan nating tingnan at husgahan ang bawat tao ng paisa-isa. Oo, sa mga matatag na lipunan, ganoon dapat natin palaging tratuhin ang mga tao. Tratuhin sila bilang mga individual. Habang lumalawak ang pananaw natin, mas nakasalalay ang kaligtasan ng sibilisasyon mo sa mahahalagang issue gaya ng inyong pamumuhay. Mapapanatili ba ito? Well, Kailangan mong harapin ito. hindi ito mapapanatili kung magdadala ka ng 1 milyong dayuhan na taliwas sa inyong pamumuhay. Sinasabi pa nga nila, lilipulin namin kayo. Kaya dapat mong tingnan sila ngayon bilang isang grupo. Bilang isang grupong kaaway. At kailangan mong sabihin, kailangan nating pigilan. Una, kailangan nating pigilan ang pagpasok nila. At kung papayagan na nating politika, kailangan na nating simulan silang pauwiin. Kung hindi makahanap ng maayos na solusyon ng politika, kung ganon, yan ang tiyak na hahantong sa sakuna. Hindi ko inihikayat ang karahasan. Sinasabi ko lang ang laging nangyayari sa kasaysayan noon at mauulit ito. Kaya Mehdi Hasan, ito ay isang tanga at hangan na ideya na dahil sinakop ng Britanya ang mundo, kaya ngayon pwede mo nang sakupin ang Britanya. Pwede mo, walang problema mula sa pananaw mo.
Dahil oo, alam mo, gaya ng sinabi ko, Pero may kulang kang mahalagang bahagi dito. sinakop ka ng Britanya sa pamamagitan ng dahas. Hindi mo sila napigilan. Dito, baliktad ang nangyayari. Ikaw ang sumasakop sa kanila dahil iniisip ng lipo ng Briton na dapat natin silang papasukin dahil pantay-pantay tayo. Pare-pareho lang tayong tao. Voluntaryo naman ang desisyon nila. Ang pananakop mo nun ay hindi mo ginusto. Ito naman ay voluntary sa panig ng lipo ng Briton. Kaya nga, maaring mawala na ang pagiging voluntaryo niyan. Wala na, ayaw na namin sa inyo. Kaya malaking pagkakaiba yan. Hindi mo ba dapat tandaan yan? Alam kong wala kang pakialam, Mati Hasan. Gusto mong dumagsang milyon-milyong Muslim para sakupin ang Britain, Australia, Amerika at racism? Pwede mong ituloy yan. Gumagana yan. Umepekto yan ng sandali. Pero hindi na yan uubra dahil mga tao. Ano? Ano bang nangyayari sa mundo natin mga kaibigan? Hindi na pinapansin ng tao ang mga label gaya ng xenophobia at racism. Ginagamit nila ang N-word na hindi ko sinasangayunan. Mahalagang bahagi ng lipunang kanluranin ang mga Aprikanong Amerikano. Sila ay mahalagang bahagi ng lipunang kanluranin. Kailangan nating ayusin ang gulo natin. Napaisip ako, balikan natin ang dekada 80, dekada 90, ang mga pelikula sa Hollywood. Ang tanging pagkakaibang kultural o panlipunan na makikita mo noon sa lipunang Amerikano ay, ano? Puti at itim na Amerika. Yun lang, na talagang komplikado. At hindi ako kumakampi sa kahit anong panig dito. Pero tingnan mo ngayon. Meron ng mga Somali, meron ng mga Indian, meron ng mga Haitian. O, minsan ng mga Meksikano ay nagiging bahagi rin ng usaping panlipunan. Alam mo na, dumarating ang mga Meksikano, alam mo na, mga ganong bagay. Iyon ang pangatlo. Pero noong dekada 50 at 60, ang pangunahing issue ay ang pagitan ng mga Aprikano-Amerikano at puting Amerikano. Kaya itanong mo, kahit sa Amerika, habang nagiging mas komplikado ang lipunan, ang inyong lipunan ba? Mas umigi ba ang lipunang Amerikano? Hindi ko alam. Hindi gumagana ang multikulturalismo. Maaring marangal, pero hindi ito epektibo sa pagbuo ng matatag at nagkakaisang lipunan. At muli, kanina sinabi ko na kailangan nating tingnan ang mga grupo ng tao. Kapag sinabi kong mga grupo, ibig kong sabihin ay pagsama-samahin ng mga tao ayon sa kanilang kultura at pamumuhay. Bahagi ito ng anumang lipunan. Mag-focus sa mga kultural na aspeto. Huwag hatiin ba sa lahi, hatiin ba sa kultura. Kapag hinati mo ito ayon sa kultura, makikita mong maraming magkaparehong lahi ang magkakasamang kumikilos sa mga elementong yon o mga paraang yon ng pamumuhay. Hindi ito talagang rasista, kundi kulturalista. Madalas kasi magkapareho ang etnisidad ng mga grupong kultural, kaya nagmumukhang rasista pero hindi naman. Tulad ng karamihan sa mga Indiano na nagkakaisa kapag may kailangan. Mga kaibigan, dapat tayong kumilos tungkol sa burokrasyang, lalo nang napupuno ng mga Indiano. Sa Australia, ito ang issue. Sa Amerika naman, tungkol ito sa tech sector o iba pa. Kaya lahat ng Indiano ay magsasama-sama. Kahit iyong mga Indiano na hindi talaga nagkakasundo sa lipo ng Indiano, pero sa labas, sa Amerika, magsasama-sama sila. Muli, hindi ako pumipili ng panig dito. Sinasabi ko lang kung paano mag-uugali ang mga tao. Kaya nasa karapatan mo yon. Tingnan mo, hindi yon rasista. Iyan ay kultural na argumento. Karaniwan kapag pumapasok ang mga Indiano sa organisasyon, kukuha rin sila ng ibang Indiano. Kaya naitsapwera ang mga lokal. Iyan ay madalas na pangyayari sa maraming kanluraning bansa. Kaya pag-uusapan mo yan. Hindi ito rasista. Kapag tiningnan mo ang mga Muslim, may isip mong bakit lagi sila magkakasama. Kaya ngayon, kahit ikaw si Mehdi Hasan, isang palihim na jihadist, O ikaw si Busha Sheikh. o isa kang ganap na may malaking balbas na Islamist, nagkakasundo sila kahit di malinaw ang dahilan. Sabi ni Yasser Qadi, ayos si Mamdani at dapat siyang suportahan. Pro-LGBTQ si Mumtazani. At kahit ang ilan sa pinakamasahol na mga Islamist na sobrang homophobic, sinusuportahan pa rin nila si Mumtazani. Bakit? Kasi nagkakaisa sila. Kaya tama ka na tingnan sila bilang isang malaking puwer sa lipunang Amerikano na maghuhubog sa direksyon ng inyong pag-unlad o kung saan kayo patutungo. Kaya mahalaga talaga ito. Sige, tapusin na natin ito sa napakabobo ng tweet na ito ni Mehdi Hasan. At sa tingin ko, hindi ito uubra mga pare. Yan lang ang alam nilang gawin. Isa lang ang alam niyang gawin. Wala na silang ibang argumento kasi hindi niya talaga pinupuna ang mga Muslim na masama ang asal. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya ang ginagawa niya. Huwag kayong paloko mga pare. Sigurado akong hindi rin kayo maluloko. Kaya ako ito dahil dyan. Kapag iniisip ko ang mga senaryong ito, hindi ko nakikita na mananalo ang mga Muslim. Pero nakikita ko ang isang
Seryosong tunggalian sa kanluran. At sa labas, nariyan ang buong usapin sa China, Taiwan, Rusya at Ukraine. At sa loob, may mga alitang pangkultura tayo. Hindi ito sa tipikal na paraan, pero totoo, may ganun niya. Sa tingin ko, hindi pa ito tapos. Nagbabago sila. Papunta sila sa isang seryosong tunggalian. At habang mas naunawaan natin iyon, mas maayos mong malalampasan ito ng hindi napapahamak.